us have a short word of prayer. Dear Father in heaven, Lord, thank you, Lord, for this opportunity of learning. Bless us in space that our session this afternoon, Lord. Sana po ang natutunan po sa tita at napay niyo po itong mga tutulog po sa inyo po sa mga balikat. Kasama sa Panginoon sa Kristo. Amen. Okay, tita, I will going to discuss the urinary tract infection, which based on the interview that we do, you have this disease. Okay, so before we start, let me introduce you what is the urinary system. Urinary system is work as our body's filtration system. When our urinary system removes toxins and waste from your body, it comes out as a pee or urine. So ito pong urinary system natin, yung mga fluid ini-intake po natin, ang nangyayari pong output po natin is what we call the ihi po o yung urine. The functions, it filters blood, storing and carrying pee out of your body to separate the toxins you don't need from the nutrients you do need. As we further deep in our discussion, we will identify which these things happens in the urinary system. Okay. Now, what are the organs involved in the urinary system? We have two parts of urinary tract. The upper urinary tract, which is in here. It's the upper part, and the lower urinary tract, which is here. So first, of the urinary tract is the kidneys. Kidneys is here. We have two kidneys, and and its function is to filters blood. Then ureters, it's ducts that connect your kidney to your bladder. Ito po siya. Yan. Ito po yung kidney natin. Ito po yung ating bladder. Then for the lower urinary tract, the bladder, it is an organ that holds your pee. Dito po tayo nag-store ng pee. Kaya po, pagka uminom po tayo, hindi po agad siya lumalabas, di ba po? Dito po siya nag-store, and dito rin po siya, yan siya nag-store. Then, kapag po feel po natin na umihi, dyan po siya manggagaling. Kaya minsan po, may ihi po tayo na mahaba, may ihi rin po tayo na maiksi. Then, the urethra, it's a tube connected to your bladder that allows pee to leave your body. Ito po siya. Di ba po sa ating reproductive system, di ba dalawa po yung hole natin? Yung isa po, doon po tayo nanganganak, yung isa doon po tayo umiihi. Okay? To have a further knowledge, let us watch a video. How does your urinary tract work? Your urinary tract is your body's drainage system, filtering out waste and other substances that your body doesn't need. These toxins and substances leave your body in the form of urine. Going to the bathroom requires all parts of the urinary tract to work together in the correct order. So, how exactly does your urinary tract work anyway? Let's take a look. The urinary tract consists of two kidneys, two ureters, the bladder, and the urethra. Men also have a prostate that sits just below the bladder. The bladder and kidneys are the parts of the body that make, store, and pass urine. The kidneys are two bean-shaped organs about the size of a fist. They are located just under your rib cage on each side of the spine. The kidneys filter your blood 24 hours a day, 365 days a year. Once blood has been filtered through your kidneys, it re-enters circulation in your body. The excess water and toxins extracted from your blood make urine. Then the ureters, which are thin tubes of smooth muscle extending from each kidney, carry your urine from the kidneys to the bladder. The bladder is a balloon-shaped organ located in the pelvis between the pelvic bones. The bladder serves as a storage unit for urine. It is held in place by pelvic muscles in the lower part of your body. Nerve signals in your brain let you know that your bladder is getting full. Then you will feel the need to go to the bathroom. The brain tells your bladder muscles to squeeze or contract, which forces the urine out of your urethra, the tube that carries urine out of your body. Your urethra has muscles called sphincters. They help keep the urethra closed so that urine doesn't leak out before you're ready to go to the bathroom. The sphincters open up when the bladder squeezes. Unlike the rest of your urinary tract system, this is the part of the process that your body can control.
Your urinary tract system is very important and vital to your overall health. Make sure Yung sphincter po dyan na sinasabi, siya po yung nag-ano ng ihi natin. Di ba po nagkakaroon po kayo ng, di ba pag umuubo po kayo, bumabay, di ba po naiihi po kayo? Due to aging na rin po siya. Kasi po, pag po ang ano, nasa, di ba menopause na po kayo, nagda-dry po kasi yung, ano natin, yung respiratory system, ay yung reproductive system natin. Kaya po, nagkakaroon po siya ng ganun. So, tita, do you have question regarding to our urinary system? Wala naman. Wala naman po. I would like you to answer this po. This lang po. Lilabel lang nyo lang po siya. Kung saan po siya. Ito po yung pagpipilian nyo. Then, dito rin po. Ganun lang din po. Ilagay nyo rin po siya kung saan po siya. Ayun lang. Ano po yung part na nagkikill po ng blood? Ito po, saan po tayo nagigil? Stores? Ano po ito? Ano po sa mga? Ano bladder po ba? Ito po, dito. Nagkikill po ng blood? Bladder. At least. Thank you po sa pagsagot po niyo. We will check it po later. Now we will proceed to our next topic. So, what is urinary tract infection? It's an infection in any part of the urinary system. Bacteria cause most UTIs and symptoms include problems peeing and pain in your side. Kayo po ba, ano po ba yung nararamdaman nyo ng mga symptoms na may UTI po kayo? Ang sakit to ko. Ang sakit po, Oo, ano po kayo dito, side pain? dito sa likod. May back pain din po kayo. Back pain. So, ito po, meron pong dalawang category ng urinary tract infection. The lower urinary tract infection,
Diba? Sabi po natin kanina, it involves the bladder and our urethra. And the upper urinary tract infection is the kidneys and the ureter. Sa lower urinary tract infection po, mostly po dyan sa bladder po, yung mga tao po na nagpipigil po sa ihi. Diba po? Minsan po, diba po dapat po kasi pag umihi kayo, depende rin po sa fluid intake nyo. So, dapat po para po mas hindi tayo makaramdam ng UTI, kailangan po natin maging hydrated. Ako po is, ano po ako dyan? Guilty po ako dyan. Minsan po kasi ano po, na umihi. Kaya po, parang yung topic din po na ito is related po sa atin. So, yung sa inyo po is may lower back pain and side pain po. We will know po kung ano po yung location ng affected po dyan. So, this is the urinary tract infections. As you can see, we determine this is the kidney. We have two kidneys that filters our blood, the ureters. Siya po yung daanan po ng fluid na napunta po dito sa sa kidney natin. Then we will proceed to the bladder po and also the urethra kung saan po tayo umiihi. Ang mangyayari po dyan, since dito po yung urethra po natin, pwede po siyang magpasok po ng bacteria. Ayan po. Kayo po ba, pag po ba umiihi po ba kayo, nagsasabon po ba kayo ng kamay bago nyo linisin yung inyong perineal? Hindi ako naghugas, nag-ano ako, magamit ng tissue. Magamit po kayo ng tissue. Pero po, mas better daw po if gagamit po kayo ng sabon po na antibacterial soap lang po. Huwag po kayo gagamit ng mga pH care, mga ganon, kasi po, nai-imbalance po yung ng ating reproductive system. Ito po, ang pwede pong daanan ng bacteria is, magsisimula po siya dito. Once po na na-infected na po yung ating bladder, pwede po siyang umakyat sa urethra and also umakyat din po sa kidney. So, since sabi niyo po nakakanda po kayo ng side pain, titingnan po natin kung saan po siya affected. So, ganyan lang po. Magsisimula po siya dito sa ating bladder, tinakit po siya, dadaan po siya sa ating two urethra, ureter, and sa ating dalawang kidney. So, what is the signs and symptoms of UTI? We will go po pala na muna sa ating quick quiz. Yan po. So, may tanong po ba kayo about po sa UTI? Ika. 5 items lang po siya. Kami po pipilihan naman po. Sa video. Ito po. Checkan nyo lang po yung sa tingin ko na tamang answer. Yes po. So, ito po yung mga tanong. So, what is the definition of urinary tract infection? A. Infection of the respiratory system, infection in any part of the urinary system, or C. Infection in the digestive system, or D. Infection in the circulatory system. Ano po dyan ang sagot? Check nyo lang po. Next is, which parts of the urinary system are typically affected in a lower urinary tract infection? Ano po siya? Lower. Siya po ay sa... Next is, what symptoms are commonly associated with upper urinary tract infections or UTIs? Discomfort po yun. Yung commonly. A. Discomfort or any pain during urination. Ito yung Flu-like. yung naramdaman ko, gano'n? Sa upper po, opo. Ang involved po dyan is yung kidney po and yung ureter po. Ano po kaya dyan? Next is, what parts of the urinary system are typically affected in an upper urinary tract? Ano po dyan yung ina-affect po ng upper urinary tract natin? Ano po yung dalawa na yon? Next is, which of the following is a typical symptoms of lower? Ang lower po involved po dyan ay ang ating
bladder and urethra. Ano po kaya Pain yun? or discomfort. Yan. Thank you po. Next is, proceed na po sa ating signs and symptoms of UTI. So, here are the signs of UTI. Pag po tayo umiihi, nakakaramdam po tayo ng urge na parang may natira pa po sa ihi natin. Yun po yung isa rin pong symptoms. Then, 2 is a burning feeling when urinating. Dito naman po is pag umihi kayo, parang may masakit na may mainit po dun sa ano natin. Next is urinating often and passing small amounts of urine. Ito naman po yung parang lagi po kayo nasa CR na parang ihi po kayo pero pag umihi po kayo is konti lang po yung lumalabas. Then is urine that looks cloud. Ito po yung urine na malabo yung kulay na parang white yung kulay niya na malabo. It looks cloud lang po, ganun. Then urine that appears red, bright, pink, or Coca-Cola colored, signs of blood in the urine. Ito naman po yung ihi na kulay pula. Basta po iba po yung kulay niya. Di ba po ang tamang kulay ng ating ihi is yellow to light yellow po. Then strong smelling urine. Ito po yung mga taong yung nakakamay po kayo ng mabaho po dun sa urine nyo. Yung parang maasim po gano'n yung amoy. Then pelvic pain in women, especially in the center of pelvis and around the area of the pubic bone. Ito naman po yung nakakaramdam po tayo dito. Sa isa po napalilito po dyan kung ano po yung masakit yung puson po ba or yung bladder, gano'n. Okay, okay tita. Gusto ko po itong i-check nyo kung alin po rito yung bagay na napipil nyo po. Ito. Saan nilalagay? Check nyo lang po. Yung nga po yung puti yung kulay ng ihi nyo. Na parang may labo po. Kaya mabaho po ba yung ihi nyo? May dugo po ba sa ihi nyo? Pelvic pain. Baka po nakaramdam kayo. Yan, lower abdominal discomfort. Fever. Hindi nga po ba kayo nahihilo or nasusuka? Okay, thank you po. Okay na po ba? Let's see po. Ayun po. Hindi po siya gano'n makita. Basta po pag umihi po kayo, may dilaw na parang may buo-buo po siya na puti. Ganun po yung itsura niya. Isa lang po yung iba, nagkakabula-bula. Ayan po. May bula-bula ihi nila. Ayan po. Okay, now we will proceed po sa location. So, ano nga po ulit involved sa upper UTI natin? We have and Ureters. then for lower UTI, we have Bladder. Urethra. so, ito po, ang tawag po sa infection ng kidneys means po nagkaroon po siya ng infection means nagkaroon po ng bacteria doon sa kanyang kidneys. Ang tawag po doon sa medical term is pyelonephritis. Kayo nga, Pita? Ito po. Pyelonephritis. Yan. Ang common signs po dyan is back or side pain. Sabi niyo po, nakakaramdam po kayo niyan. Check po kayo dyan. High fever, shaking and chills, nahihilo at saka po nasusuka. For lower UTI naman po, sa inflammation of the bladder, meaning po na na po ng bacteria yung kanyang bladder, which is the storage of our urine. Ang tawag po sa kanya ay cystitis. Kayo nga po, Cystitis. so, ang common symptoms po niyan is pelvic pressure, lower belly discomfort, frequent po na pag-ihi, painful urination, blood in urine,
And next is for urethritis. We have the inflammation of urethra kung saan po tayo mismo umiihi. Sa puwerta po, burning with urination, and also nagkakaroon po tayo ng discharge. May tanong po ba kayo dito? Pala yung upper UTI, back or side pain, yun yung nararamdaman ko, di ba? Opo. Pero wala naman akong fever. Wala Hindi, naman po. wala naman shake. Hindi naman po kayo Wala nanginginig. naman, wala. Hindi naman din po kayo Tapos, nasusuka. lower pelvic pressure, wala naman. Ito po, may sakit din po. Yung dito. lower belly, Ito po, discomfort. dito. Hmm. Frequent po ng ihi. Yung discharge, burning, urination, wala naman yun. Wala naman po kayo sa urethritis. Ito po, ang papagawa ko lang po sa inyo is, yun po. Yung tanong po ako dyan na, where do you experience po the pain at saka discomfort? Can you point po the exact area? Lower and back. Meron po kayo sa bladder at saka po sa kidneys. Sabi niyo, Talaga present ito? po. Opo, kidneys and bladder. Yung lagi ko. Kidneys po at saka po bladder. Location lang po. Then, dito po, do you have any following symptoms? Sila call that apply. Check niyo po yung mga symptoms po na napitin niya. Pelvic pressure. Yung nga po masakit. Pero nung nagpa-check up ako, nung una, may blood sa urine. Meron po. Kung wala naman na po ngayon, hindi niyo na po siya Wala na. nilalaman. Tapos Since ginamot. last year pa naman po yun, di ba po? Yan po. Ganyan lang po. Kaya na po ito. Oral lang po yan. Okay. Yun na po po sa ating microbial causes. So, ano nga po ba nagkakos ng UTI? Ang microorganisms, usually bacteria, cause urinary tract infections. Escherichia coli cause more than 90% of bladder infections. E. coli typically exist in your lower intestine or large intestine. So, ito po na bacteria po na ito na sinasabi pong Escherichia coli or E. coli, naggagaling po siya sa ating sa large intestine po natin. Kung saan po connected po siya sa ating urinary system po natin. Ano po siya, typically po sa large intestine po natin, may mga bacteria po tayong presence dyan. Kaya po minsan din po nakikita po natin na may meron po tayong mga yung mga endo na, basta pa yung mga namamahay po sa ating tiyan. Yung mga bulate, ganon. Doon po sila nabubuhay. Commonly po sa large intestine natin. Ang nangyari lang po, nag-infiltrate lang po sila doon po sa ating urinary system. Ang typical cause din po niya, nangyayari po is, kunwari po, kayo po, mali po kayo ng hugas ng ng reproductive system nyo, like, nahugasan nyo po muna yung puwet nyo bago nyo po inugasan yung nyo. Mali po yun. Dapat po, mauna po, bago nyo hugasan is yung, po muna, yung ating reproductive po muna, is yung ating perineal po muna bago po yung ating puwet. Kasi po, pag po tayo sa puwet po natin inuna, possible po na may dumikit po na bacteria sa kamay natin and pumasok po siya sa ating puwerta. So, ito po ang sinasabi ko kanina. Yung bacteria travel up from the urethra to the bladder. Yun nga po, yung mali po na paghuhugas. Yung isa naman po, yung iba naman po, isa hematogenous spread or bloodborne. Yung infection spreads to the kidney through the bloodstream. May dumi naman po sa kanilang dugo. Diba po, sa kidney po, dun po tayo nag-filter ng ating blood. Which means po, na pag po may bacteria po na ano dun, during filtration, pwede po siyang maiwan sa kidney po natin. And one thing din po siya, yung bloodborne po. Next is for lymphatic spread. Infection travels via the lymphatic system from nearby organs like the intestine or reproductive organs. O nga, yan din po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na sa paghuhugas din po siya ng puwet. Kakamali din po kasi. Ano talagang dapat gamitin sabon? Gamitin po sabon is antibacterial soap. Pwede po yung Safeguard. Allergic po ba kayo sa Safeguard, di ba? Safeguard po talaga. Yung mga antibacterial soap. Pwede rin po yung Bioderm na binibili nyo. Yun pwede po yun. Okay.
Okay, ito po. May tanong po ako sa inyo. So, kayo po, ano po bang sinusot yung underwear? Do you usually wear and do you intend to wear tight-fitting clothing? Mahilig po ba kayo sa masisikip na damit? Maluwag lang talaga. Ah, hindi po. Hindi ako komportable sa maskip kahit sa underwear. Pag po ba natutulog kayo, nakapanty po ba kayo? Oo, maluwag nga yung panty. Ayun, maganda po yun, maluwag po. Wag lang po yung masikip. Pero nire-recommend din po kasi ng mga doctors sa medical field na dapat po nila nagsusot ng underwear kapag natutulog. Gagawin ko na pala yun. Okay, next question. Bakit daw? Kasi daw po, pwede daw pong natatrap daw po yung di ba po nagdi-discharge po tayo kapag po sa natatrap po siya doon sa panty natin na bumabalik po. Then next is, what methods or products do you currently use to manage the urgency or leakage? Ano pong ginagamit nyo ng mga pads? Di ba po, meron na po kayong urge incontinence. Minsan ihi na po kayo, hindi nyo na po nakukontrol ng matagal ihi nyo. Ano pong ginagamit nyo? Yung ordinary pads naman na nabaybili. Ordinary pads lang po. Yung Charmy, mura. Ang sabi po dyan sa medical po, dapat po hindi tayo everyday gumagamit ng pads. Pag pag naubo lang ako, pag inuubo, hindi pwedeng wala akong pads. Wag lang daw po everyday kasi daw po pwede din po siyang mag-introduce din po ng bacteria po sa natin. Okay. Can you share how often you experience the urgency? Kayo po, gaano po yung, parang palagi po ba yung urgency po ng pag-ihi nyo? Like, di ba po, nahirapan na po kayo magpigil ng ihi nyo? Palagi po ba? Dati, pero ngayon hindi na. Naging madalang na. Madalang na po. Madalang na. So, how it affects your daily activities po? Nung dati po na hindi nyo napipigilan yung ihi nyo, nahihirapan po kayo. Oo, magiging burden yun. Lalo na pag pupunta ka lang dun sa market, sa Tagaytay, iniisip mo agad, parang hindi ko kaya pumunta rin. Iihi na naman ako. Lalo na po yung Tapos biyahe. pag biyahe, pag travel, pauwi ng province, malaking burden talaga kasi iniisip mo na naman na hindi ka iinom hanggang hindi ka nakakarating. Kasi pag uminom ka, maghahanap ka talaga ng CR. So ang tagal, nasa 6 hours bago ka hindi uminom ng tubig. Kasi pag uminom ka, sigurado. Kung walang stopover, mapapaihi ka talaga sa sasakyan. Lalo na kung commute. Bali kung may sarili sasakyan, dala ka lang ng tabo. Lalo pa po pag may ubo kayo. Pag umuubo, hindi pwedeng hindi umihi. Sa factor yun. Okay, next topic na po is, ito po, manad po muna tayo. So, paano nga po ba siya nangyayari? Today's topic is urinary tract causes. Urinary tract infections are commonly caused by a bacteria. The bacteria can enter into the urinary tract through the urethra and multiply in the bladder, where they grow and cause an infection. A larger percentage of infection is caused by a bacteria called Escherichia coli. The following factors can increase your chance of getting an infection: poor personal hygiene, pregnancy, sexual intercourse with multiple or new partners, kidney stones, menopause, a certain type of contraceptives, urinary tract abnormalities. People who urinate with the aid of a urinary catheter are at a higher risk. A recent urinary procedure, suppressed immune system, use of tampons and spermicides. Signs and symptoms. The sign and symptom. Next po natin. Ayan, tinanong ko na po sa inyo kanina. Okay. This is the common risk of factors for UTI. Female anatomy, kasi po tayo, maiksi lang po tayo ng urethra. Kasi po, pag po naano lang po yan, mga ganyan lang po siya kalayo. Ganyan lang po. Mga 4 cm nga lang po. Nandun na po yung urethra po natin, kaya po tayo, minsan commonly po talaga pag babae po. Next is male anatomy. Sa lalaki naman po, hindi man po kanila common ng UTI, pero nagkakaroon naman po ng enlarged sa prostate nila. Then next thing, sexual activity po. Sexual activity po yung intercourse po sa maraming partners. And urinary catheter use. Ang common po dito is yung mga tao po na nahihirapan po umihi. Yung
mga nasa ospital po, ganyan, kagaya po ng mga pregnant woman, di naman po sila makaihi, kaya po sila ginagamitan ng catheter. Then ito po, avoid the use of perfume products on the genitals. Kaya po ba, pinapabanguhan niyo po ba yan? Hindi. Kaya rin po, hindi rin po inaano po ang ating paggamit po ng mga PH care. Improper hygiene po, kasama po yan. Isang factor din po yan pag po hindi po tayo marunong magugas ng ating kipay. Then, use of condoms during sex, wearing loose fitting, clothing, and cotton underwear. Yan po, sinabi po yung kanina sa inyo. Then, certain types of birth control. Kayo po ba, ano po bang ginagamit yung birth control Dati, dati? marami akong gamit. Yung unang ginamit ko ay IUD. Tapos, Pills po, gumamit po ng kayo ng pills. pills. Tapos, ni-stop yung pills. Ano ito? Injectable. Nag-injection po kayo. Yan, okay lang naman po yun. Ang mga sinasabi lang po dito sa birth control po dyan is yung mga pinapasak po sa like yung mga tampon po na, ano lang po yung tampon, yung pinapasok sa kipay para po pagka niregla, sasaluhin lang po na lahat, babatakin lang po ng ganun. Yung mga ganun po Nakaka-UTI yun. Opo. Kasi nakakapag-introduce po siya ng bacteria po. Then next po is, ito po yung mga high risk sa populations po natin. Sa genes po, meron din po. Di ba po sabi niyo si ate din po ay karoon din po ng UTI pero ano na po ng antibiotic. Yun po, goods po yung ginawa ni ate na first po dun. Then previous UTI, sabi niyo po nagka-UTI na po kayo dati. Ilang taon na po yun? 2 years ago. 2 years ago na po yun. Bali po ngayon po is, hindi naman na po malala ngayon, di ba po? Kasi po, natuturan naman na po kayo. Yan po, sa pregnant po. Kasi po, gumagamit nga po sila ng catheter. Then sa diabetic naman din po, meron din po. Kasi po, di ba po, pag diabetic ka na, medyo nahihirapan ka nung mag-process ng mga ano mo sa katawan, kaya po naging high risk sila. Medyo bumababa na po yung production ng kanilang body system po sa katawan. Then next is yung menopause po. Kayo po ay menopause na. Kasama po yan kasi po, is di ba po nagiging dry na nga po yung ano nyo. Wala na rin po kasi kayong protection na lubricant na fluid po dun sa katawan ninyo, kaya po wala na po na-prevent ng bacteria po. Next is po yung mga other health conditions, katulad po ng mga nagkaroon po ng sclerosis. Sa likod po yan. Nahihirapan po silang ganyan-ganyan. Kaya po need po sila ng care from other people po. Then din po sa kidney stones, sa stroke din po, spinal cord injury, kasama po yan. Siyempre, pag stroke po kayo, hindi po kayo nakakagalaw kasi paralyzed po yung katawan ninyo. Kaya po, ayun, kailangan niyo po ng tulong sa ibang tao, hindi kayo nakakaihi, kaya po ginagamitan din po kayo ng catheter. Kay tita, I would like you to answer this. Ano lang po ito, multiple choice lang po ulit. Diba, sige po. Which anatomical factor increases the risk of UTIs in the woman? Ano nga po yung sa babae? Maiksi po ang yan. Next is, how does male anatomy affect the risk of UTI? Ano po yung sa lalaki? Large. And next is, which of the following sa behavior risk factor for UTIs? Ano po dyan? Yung behavioral risk. And next is, what hygiene practice can increase the risk of developing UTI? Ano daw po yung hygiene na practice? What hygiene practice can increase the risk of developing Ano po? Next is, which of these methods for managing incontinence could potentially increase the risk of UTIs? Ano po dyan yung mga methods daw po? Yung incontinence. Okay, pag-usod po ng diaper or pads. B, wearing loose fitting. C, using toilet paper for cleaning. Or D, frequent hand washing.
po sa tanong ko na yan, marami pong sagot dyan. Kaso parang error po siya. Kakagawa ko dyan. Sinalo tayo for parts. So, loose people yun. Ito, very loose. Ito, dalawa po siya eh. Next is, which group is at a higher risk for developing UTIs daw po due to anatomical and physiological factors? Sino nga po? Postmenopausal women. Ben, what medical condition is known risk factor for UTI? Diabetes. Ano po yung sinabi ko dun kanina? Yung sinabi ko lang po yung isa sa sagot niyo lagi. Hypertension. Diabetes. Which of the following is not considered a high-risk population for UTI? Sino daw po yung hindi kasama? Healthy active individuals. Sige po. Pregnant women. Hindi daw po. Diabetic High risk. individuals. Hindi high risk. Where is it? Ito. Ano nga? What is one of the most important methods to reduce the risk of UTI during sexual activity? Ano daw po yung magbababa ng risk ng UTI? Using condoms. Avoiding more to engaging sexual activity. Exam po Avoiding ito eh. water waste. Exam din po ito eh. Exam din po ito eh. So, and which of the following behaviors could decrease the risk of UTI? Hanggang po dyan yung magbababa ng risk ng UTI. Using mechanical catheterization. Using perfume, very important layer. See? Okay. Now po, we will go for the major complications of UTI. Ang major complications po ng UTI is yung repeated infection. Kayo po, di ba po nagkaroon na po kayo ng UTI, pwede pa po siyang bumalik. Isa rin po siyang major complications po ng UTI. Then, second is permanent kidney damage from a kidney infection due to an untreated kidney. Kunwari po, yung kidney niyo po na isa, damage po siya. Pag po hindi niyo siya ginamot, pwede rin po siya mag-cause ng infection. Di ba po, yung iba po ginagawa sa kidney nila is, dinodonate po nila yung isa, di ba? May possible din po sila na magkaroon po ng infection. Then, delivering a low birth weight or premature infant when at UTI occurs during pregnancy. So, yun po, pag po yung nanay nagkaroon po ng hindi mature na yung baby, kunwari, dapat manganganak na siya, ay kaso hindi pa mature yung infant, pwede rin po na nagkaroon po ng UTI yung nanay ng kanyang pregnancy. Pwede rin po yung low birth weight. Yung bata po lumabas, mababa po ang timbang. Then, a narrowed urethra in men from having repeated infections of the urethra. Sa lalaki naman po, since mahaba po yung urethra nila, pwede pong nagkaroon po, sumikip po. Kasi po dahil sa repeated infections po na nangyari dun sa kanyang urethra. Sepsis. Sepsis po is a potential life-threatening complication of an infection. This is a risk especially if the infection travels up the urinary tract to the kidneys. Yan po, life-threatening po siya na complication sa infection po natin. Nagiging risk din po siya kasi po nagkakaroon po ng yung infection po na meron po sa sepsis, nagkaya niya rin po mag-travel sa ating urinary tract papunta po sa ating kidneys. Kidneys is the one that filters our blood. Yan, meron po tayong
video dyan. Let's watch po. Sepsis. Ayan, ito yung sasabi ko sa hindi no-donate. May tanong po ba kayo? So, sa ano pala, hindi advisable na gagamit ng tissue. Pag sumihi, ganun. Pwede, Or wipes. pwede naman po gumamit nun. Wag lang po na pang pinahin nyo sa puwet nyo, biglang ipahin nyo uli sa ano nyo. Oo nga. Yun lang po yung hindi magandang Pati wipes pwede rin. Pwede po. Kaya lang, hindi maiwasan yun, di ba? Opo. Yung mga dadama yung pit. Kasi malkalapit lang po sila eh. Kaya nga. Nasusundo to. Ito po tita, gusto ko po sagutan niyo po ito. True or false lang naman po. Tsaka, guhitan niyo lang po kung true or false. Dito po, tinatanong po dyan na pwede daw po maulit yung infections. Pag daw po nagkabing 2 or more UTI within 6 months. Okay, Period. Next po is urethral structure is a complication that is more common in women than men. Ito. Untreated UTIs can also lead to permanent kidney damage if the infection spread to the kidneys. Pregnant women with your untreated UTIs are at higher risk of delivering a low birth weight or premature baby. And sepsis are potential life-threatening complication that can result from an untreated UTI if the infection spread to the kidneys. Ano po yun? Sepsis. Pwede daw po mag-cause din ng sepsis ng infection sa UTI. Then, high-risk groups for UTI complications include pregnant women, diabetes, and individuals with kidney stones. Untreated recurrent UTIs can be easily managed with home remedies and typically do not lead to serious complications. Then, delayed or improper treatment of UTIs can result in more severe health risks, including kidney damage or systematic infection. Then, urethral structure is a complication of UTIs that only affect women. Ano nga po yan? Urethral stricture. Tayo lang, babae lang po ba ang affected?
Kidney stones. Kidney stones are hard objects made of minerals and salts in urine. They form inside the kidneys. Yan po, nagkakaroon din po tayo ng stones sa kidneys natin due to these factors. Pwede pong calcium stones, uric acid stones, struvite stones, cystine stones. For calcium stones naman po, ito po yung mga kidney stones or calcium stones. Some fruits and vegetables as well as nuts and chocolates have high amounts of oxalate. Kaya po hindi rin po masyadong ina-advise ang everyday po na nuts and chocolates po. Dahil po dyan sa calcium stones. Then dietary factors, high doses of vitamin D, intestinal bypass surgery, and many conditions that affect metabolism can make calcium or oxalate more concentrated in urine. Then naman po is yung mga taong nag-undergo po ng mga surgeries and mga intestinal bypass, pwede po sila na makadevelop po ng tinatawag po natin na calcium stones. Next is for our uric acid stones. Uric acid stones can form in people who lose too much fluid. Ito po yung mga taong ihi ng ihi, hindi naman po umiinom ng tubig. Because of ongoing diarrhea or people who have trouble absorbing nutrients from food. Those who eat a high protein diet or lots of organ meats or shellfish, and those with diabetes mellitus or metabolic syndrome. Ito naman din po, isa lang din po dyan is yung mga tao po na nagkakaroon po ng diarrhea, yung lagi po napupunta sa CR. Then yung mga tao rin po na nagkakaroon po ng trouble sa kanilang pag-absorb po ng nutrients sa kanilang pagkain. Ang mostly ano po dyan sa trouble absorbing nutrients po is yung mga taong may diabetes. May nakita na po ba kayong diabetic person na payat? Di ba wala po? Lahat po sila matataba kasi nga po nagkakaroon sila ng problem sa kanilang digestion po sa kanilang digestive system. Next is for struvite stones. Struvite stones are formed in response to a urinary tract infection. These stones can grow quickly and become quite large, sometimes with few symptoms or little warning. Ito po yung mga taong alam na nilang may UTI sila pero nagpapasaway pa din po, hindi nila ginagamot. Kaya mangyayari po niyan ay makakadevelop po sila ng stones na sa struvite po, mabilis po siyang lumaki and lumalaki po talaga siya na pwede rin po siya na magkaroon ng symptoms or a little warning. Cystine stones. These stones form in people with a rare genetic condition called cystinuria that cause the kidneys to leak too much of a protein building block called cystine. Sa cystine naman po, rare lang po siya, hindi siya common na naano ng mga tao. Kung sa genes nyo po, meron po kayong like na ano sa dugo nyo na nagde-develop po kayo ng UTIs, yung mga severe po na UTIs dyan, pwede po kayo makadevelop po ng cystine stones. Yan, i-remember po natin yung picture, tita. So, ito po yung tsura ng calcium stones natin. Nabubuo po siya sa tatawag natin na oxalate, kung saan nakikita po siya, napafound po siya sa vegetables, nuts, and also chocolates. Then, struvite stone, less common naman po siya and nagkakos siya ng infection na UTI. It can grow quickly and become quite large. Lumalaki din po siya kapag po hindi natin siya na gagamot. Then, formed due to chronic dehydration. Ito nga po, yung mga taong nag-release po ng mga ihi ng ihi or sa poops po nila is watery, tapos hindi sila uminom ng tubig, pwede po sila makadevelop po niyan. Then, cystine stones, it is formed in people with an inherited disorder that causes, ito po naman ay namamana lang po sa cystine stones. Okay, tita, I have these photos and I would like you to tell me what is this. Tignan natin kung katama natin. Ano nga po ito, tita? Ano nga po yan? Hindi siya parehas. Oo nga po. May iba lang po yung itsura niya pero try po natin kung ano po mas malapit. Ito po. Hindi. Hindi po. Hindi rin po. Cystine. Malapit siya, cystine stones. Cystine. Parang malayo po. Kasi po marami po siyang tusok-tusok. Malayo siya doon sa picture ng calcium. Pwede rin po siya sa calcium. Calcium. Yan, pwede siya sa calcium. Next po is this. Saan po kaya siya?
Malapit siya sa Uric acid. uric. This one po, saan po siya malapit? Diyan sa asistin. Tama. And this one po is Ayan sa strutid. strobites. Strobite. So, Galing sa dito sa picture. Now po, we will go to the... Ay, di. May video po muna ako papanood sa inyo. Hello, I'm Dr. Taylor, and welcome to Medical Minute with Norton Healthcare. UTIs, or urinary tract infections, can be really uncomfortable. While there are no concrete findings on foods that can prevent one, there are some changes you can make to your diet to help lower your risk. First, staying hydrated is Yan po, yan po talaga ng water. increasing your water intake helps flush out bacteria from the urinary tract. Foods rich in vitamin C, like citrus fruits, strawberries, and bell peppers, can help add more acid to your urine, creating an inhospitable environment. Ganda rin po na uminom tayo ng mga orange, Probiotic-rich calamansi. like yogurt, live cultures, kefir, and fermented foods like kimchi or sauerkraut. Ayan po, yung mga fermented din po, okay din po siya. Balance of bacteria in your gut and your atsara. Pwede po. likelihood of infection. You're also probably familiar with eating cranberries. Yan po, cranberry. Cranberry juice. Nare-recommend po siya. Cranberry supplements. Kaso mahal ako Cranberries eh. contain a substance that is known to protect your bladder from the bacteria that causes the urinary tract infection. If the bacteria can't stick to the walls of your bladder, it will simply be flushed out with urine when you empty your bladder. Another reason to stay hydrated. Finally, let's talk about what foods to avoid. There are no foods that can cause a UTI, but some may make your bladder feel more uncomfortable if you have symptoms. These include high sugar foods, caffeine, Huwag daw po, alcohol, kape. and spicy foods. Avoid. By maintaining Apo. a well-rounded diet, you can be proactive in preventing urinary tract infections and maintaining your own be proactive in Ayan po yung mga bawal. Mahilig po ba kayo sa matatamis? Ay, hindi. Kape po. Kape? Apo. Once lang yan. Isang baso. Isang araw. Alcohol. No? Spicy foods. Hindi. Takot ako dyan sa spicy food. Baka urinary tract infections and maintaining your overall health. If you would like to seek medical care for a UTI, visit nortonnow.com. Okay, now we will proceed po sa 8 herbs and natural supplements for urinary tract infection. Ito po ay based po sa ating healthline ng reliable source po siya galing. The first thing po is yung D-mannose. Ito po yung tsura niya, D-mannose. Ayun po, makikita niyo po na healthy urinary tract, cleanses the bladder, corn-free. D-mannose is a type of simple sugar. It occurs naturally in a variety of foods, including cranberries, apples, and oranges, but is usually consumed in powder or tablet form when used as a UTI therapy. Ito po, pinagalahulo po siyang variety of foods. Kasama po dyan yung cranberries, apples, and oranges. Pwede rin po, naging ano rin po siya, pwede po siyang, nag-occur po siya into powder or tablet. Ito pong pinakita ko sa inyo is, powder po siya. Tinitimpla po siya para po maano po yung UTI. Then next is Yuba ursi or the bearberry leaf. Nakita na ba kayo nito, tita? Hindi pa. I think ito po is sa ibang bansa lang po siya nakikita, pero pwede rin po siyang gamitin as an herbal remedy for UTIs. Yung sa panahon po nila, yung mga traditional and folk medicine po, ginagamit po nila yun for curing UTI. The next is garlic, popular. Garlic is a popular herb that has been widely used in both culinary and traditional medicine practices throughout history. It's often used to treat a broad range of physical ailments including fungal, viral, and bacterial infections. Maganda rin po yung garlic kasi meron siyang properties na makakapagtanggal po ng bacteria po natin. Yung isa po, insan po, yung iba po, sa sugat po, di ba po, pag nasugat, nilalagyan po ng bawang. Pwede rin po siya para po matanggal po yung ating bacterial infections. Next is yung cranberry. Pamilyar naman po kayo dyan, di ba? Cranberry products, including juices and extracts, are among the most popular choices for natural and alternative treatments for UTIs. Ito po is commonly, marami pong taong gumagamit niyan.
Yung cranberry po na yan. Ito po kasi, rarely lang po ang gumagamit nito kasi hindi pa siya, hindi pa siya na-introduce sa tao. Next is, we have the green tea. The green tea contains a rich supply of plant compounds called polyphenols, which are well known for having strong antimicrobial and anti-inflammatory effects. Epigallocatecin, a compound in green tea, has demonstrated potent antibacterial effects against UTI causing strains of E. coli in test tube research. Siya po, maganda siya kasi kaya niyang i-wash out yung bacteria po nandun sa bladder natin. Kaya, rin po siya, is recommended po siya. Next is parsley tea. Familiar po ba kayo sa parsley tea? Parsley. Parsley has a mild diuretic effect which is supposed to help flush UTI causing bacteria out of the urinary tract. May diuretic effect siya, means meron siyang nakaka-calm po siya. Nakakandam kayo ng sakit, pag po uminom po kayo niyan, medyo makakalm po niya and mag-ease niya po yung pain and kaya niya rin po i-flush din po yung bacteria po na nagkakos po ng ating UTI. Next is chamomile tea. Alam mo yung tita? Yung iba po kasi dyan, naghanap po kasi ako ng for the Philippines. Kaso, wala po talaga akong makita. So, yan lang po ang meron. And yung iba po is common lang po sa ibang bansa. Chamomile tea is used in herbal medicine practices to treat a wide range of physical ailments including UTI. Like parsley, chamomile possesses a weak diuretic effect and contains plant compounds with anti-inflammatory and antibacterial properties. Siya, malakas mild yung kanyang diuretic effect. Mas maganda siya compare kay chamomile. Kasi si chamomile is mababa lang yung kanyang diuretic effect na mag-iis po nung pinaramdaman natin. And recommended din po siya. Next is mint tea. Mint is a tea made from peppermint and other types of wild mint are also sometimes used as a natural remedy for UTIs. Ang mint po is maganda po siya kasi may properties din po siya ng anti-inflammatory and antibacterial properties which can remove or wash out the bacteria po sa ating UTI. Among this po, ano na po yung inyong nagamit? Garlic. Nalagyan ko ng turmeric. Turmeric and garlic. Saka yung magkasama sila ng lemon. Pinapakulo ko. Kasama. May cranberry po. Hindi. Yung drinks po niyan, di po ba kayo nainom yan? Yung cranberry juice. Take na po kayo. Cranberry juice. Maganda din po siya. Pag po ba uminom po ba kayo niyan, medyo nawawala po ba yung sakit? Sa tingin niyo po ba, nagkaroon po ba ng better ngayon na hindi na po masakit yung UTI niyo ngayon? Ayos na sa iniinom kong bawang, tsaka lemon, tsaka turmeric. Ay, magandang pong sign yan na nagkakaroon po tayo ng changes sa ating UTI. Okay, I have here po a pictures and I would like you to identify po kung ano po siya. Ito po ang pangpagpipilian ng names. Ito lang po. Yan. Yan po ang pangpagpipilian na names. Okay. Ano po ito, tita? Chamomile tea. Tama. Ito po. Yan ay Manus de Manus. Tama. How about this po? Mint. Mint. Tama. How about this po? Garlic. How about this po? Parsley. How about this po? Yan cranberry. Tama. How about this po? Mint tea. Mint. Mint. Sabi niyo na green po tea. yung mint. Yan. Lastly po, ito po ay Burberry. tama. Okay, thank you po, tita. Tita, before we end po, sabi niyo po, di ba po, nag-take po kayo ng paragis. And I Paragis. would like you to watch this po, pero hindi po siya the way na ina-attack ko po kayo. It's the way po na inform po kayo. Baka po kasi opinion na ina-attack ko po kayo.
Pinaniniwala ang nakakagaling daw ng ilang sakit. Dok, totoo ba? Ang damong ito kung tawagin ay paragis o wiregrass sa Ingles. Ang paragis ay isang damong ligaw o weed na makikita po sa mga parang, sa mga tabi ng ilog. So, tumutubo po siya kung saan-saan. At ito po ay lumalaki ng 10 cm to 1 meter long. Ito po ay kadalasang makikita sa mga tropical countries. Kung ang paragis dinadaan-daanan lang ng iba, ang 50 taong gulang na si Ella, pinipitas at iniipon ito para inumin. Yung paragis na katulong po sa akin. 55 po siya. Ay, hanggang ngayon po, hindi ko na po iniinda yung simula nang uminom po ako ng paragis. Na-diagnose daw si Ella ng urinary tract infection, kung saan ang bacteria pumasok sa urethra at kumalat na sa bladder ng isang tao. Ang naramdaman ko po nung una, masakit po yung pag-ihi ko, tapos nilalagnat ako. Pag umihi ako, sulasay parang may humaharang po yung sa daanan ng ihi ko. Ang UTI o urinary tract infection ay infection na sa daanan ng ihi. Usually galing ito external, galing sa labas. So nag-start sa pantog, papuntang ureter, which is yung tangkay ng kidney, at pupunta sa kidney sa ating dalawang bato. Kaya nang marinig ni Ella na mainam ang paragis sa UTI, agad niya itong sinubukan. Kapag nakapitas na ng paragis, hinuhugasan muna ito ni Ella, tsaka pinakukuluan ng 10 minuto. Tsaka niya isinasalin ang katas nito sa baso. Parang lasang mais po siya na nilaga. Makalipas nga raw ang mahigit 1 buwan, paniniwala ni Ella, tila nawala raw ang pagbabalisaw-saw at pananakit ng kanyang pantog. Gumaling po ako, nawala na po yung sakit ng UTI ko, wala na po akong iniinda. Maganda na po yung pakiramdam ko, tsaka yung masakit sa katawan ko pag umihi, na umaaray ako, hindi ako makakatulog. Nawala na po yun. Pero ang tanong, mainam ba ang katas ng paragis para sa mga may problema sa pag-ihi? Ang sagot ng urologist na si Dr. Harry Slim, Ang paragis ay ginagamit sa traditional na medisina para sa iba't ibang karamdaman, kabilang ang mga infeksyon sa ihi or UTI. Sinasabi na may diuretic o pampaihi at anti-inflammatory properties ito na maaaring makatulong sa pag-flush ng bacteria sa ihi. pero paalala ng eksperto, Kulang ang scientific evidence upang mapatunayan na epektibo ito bilang pangunahing lunas para sa UTI. paglilinaw pa ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITA ng Department of Health, bagamat may mga pag-aaral na may antioxidant, anti-diabetic, anti-hypertensive, at antibacterial properties ito, hindi pa nila ito inirekomenda bilang lunas sa UTI sa ngayon. Wala pa po tayong clinical trials or researches for humans regarding dito sa paragis. Kami po sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, hindi po namin nire-recommend ito dahil hindi pa po natin alam kung ano po yung tamang dosage dito, kung ano yung kanyang totoong benefit and uses, at ano po yung toxicity po, effect po ng paragis. May ilang produkto tulad ng Paragis capsule at tea na rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA, pero walang aprobadong therapeutic claim o scientificong ebidensya na maaaring makapagpapagaling ng karamdaman. Ayon naman sa PITA, may 10 halamang gamot na inirekomenda ng DOH at hindi rito kabilang ang paragis. Ang nire-recommend po namin ay yung pong DOH approved 10 halamang gamot. Ito po ay lagundi, ulasimang bato, bayabas, bawang, yerba buena, sambong, ampalaya, niyug-niyugan, tsaang gubat, and acapulco. Kung gagamit man daw ng anumang halamang gamot, paalala ng PITA,
lagi po tayong kumukonsulta sa doktor natin bago po tayo gumamit ng mga halamang gamot. Samantala, hindi na raw ulit nakapagpa-check up pa si Ella matapos makaramdam ng ginhawa. Hindi na po ako bumalik doon sa doktor nung okay na po ang pakiramdam ko. Wala na po lahat yung sakit ko. Naibsan na po, masarap na po yung pakiramdam ko. For UTI, magpatingin muna sa doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. Usually, we recommend antibiotic. No? So, ito yung mga may scientific evidence na katulong to cure the infection. Ang hindi wastong paggamot ay maaaring magdulot ng mas malalang kondisyon. At pinakamahalaga para makaiwas sa UTI, drink your water, mga kapuso. Ang pag-inom ng maraming tubig ay mahalaga para maiwasan at mapagaan ang UTI. Mga kapuso, mapamakabago o tradisyonal man ang paraan ng ating paggagamot. Ang mahalaga, napatunayan na ng siyensya at rekomendado ng mga espesyalista. Kaya po yung matatapos na, tita. Do you have any questions po regarding po sa ating topic? Wala na. Wala na. So we will end our topic sa Bible verse na Isaiah 41 chapter 41 verse 10 in NIV version. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. So ano man daw po yung ating napipil po na kung ano man po sakit na yan, huwag po tayong matakot kasi as long as magtitiwala po tayo kay Lord, siya po ang magbahala po sa atin. You can share po your reflection po regarding this verse, tita. Sabi nga dyan, huwag tayong matakot. No? Andyan palagi ang Panginoon. Tayo kanyang papalakasin, tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo pabayaan. Palaging andyan yung kanyang mapagpalang kamay na gumagabay sa atin. So, tayo ay panghawakan natin na ang pangako niyang Panginoon na hindi tayo pabayaan ay tsak natin mararanasan. Amen. So, thank you, tita, for listening to this. We will end with a prayer po. So, let's pray. Our dear Father in heaven, Lord, thank you, Lord, for this opportunity of learning that we successfully finished. Sana po ay nila po ni tita, natutunan po siya regarding po dito sa topic po nito. Kaya na po mga siyang bahala at umimas po sa kanyang bagay na